Magandang umaga sa lahat. Kami po pala ang pangkat-apat na mag-uulat at ako po si Gani Titakan. Ang una na magtatalakay patungkol sa paksang katiwalian, pero bago ang lahat, meron muna tayong layunin na dapat makamtan. Una, maintindihan ng konsepto at kahulugan ng katiwalian. Pangalawa, matukoy ang iba't ibang uri ng katiwalian. Pangatlo, na ipaliwanag ng maayos ang mga gawaing pangungurakot. Katiwalian. Ang katiwalian ay isa sa malawak na mga konsepto na tumutukoy sa anumang kilos o pag-uugali na naglalabag sa mga prinsipyo ng integridad, katapatan at katarungan. Maaring ito ay isa sa aksyon na nagdudulot ng mga pinsala sa ibang nagpapabot sa isang tao o grupo, nagpapabaya sa mga pananagutan. Mga halimbawa ng gawaing pangungurakot na karaniwang ginagawa ng mga politiko. Una, pagnanakaw ng pondo publiko. Ito ang pinakakaraniwang uri ng pangungurakot sa Pilipinas. Ang mga opisyal ng gobyerno ay nagnanakaw ng pera mula sa pondo ng gobyerno para sa kanilang sariling pakinabang. Halimbawa, pork barrel system, na kung saan ang mga mamabatas naglalaan ng pundo para sa mga proyekto na hindi naman nila pinapapatupad. Pangalawa, pangungurakot. Ito ang pinakakaraniwang anyo ng katiwalian sa Pilipinas. Ito ay tumutukoy sa pagkuha ng perang binipisyo mula sa mga opisyal ng gobyerno kapalit ng paggawa ng isang bagay o pag-iwas sa paggawa ng isang bagay. Halimbawa, fixer system. Isang sistema kung saan ang mga tao ay nagbabayad ng pera sa opisyal ng gobyerno para makakuha ng kanilang mga gusto, tulad ng lisensya o permit. Pangatlo, nepotismo o nepotismo at patronage. Ang pagbibigay ng trabaho pabor sa mga kamag-anak o kaibigan kahit na hindi sila pinakakwalipikado. Halimbawa, pagbibigay ng trabaho sa mga kamag-anak. Ang pagbibigay ng trabaho sa mga kamag-anak kahit na hindi sila kwalipikado, isang halimbawa ng nepotismo. Ang sistema ng nagdudulot ng hindi patas ng kompetisyon sa trabaho at nagpapababa sa kalidad ng serbisyo ng gobyerno. At pag-aabuso sa kapangyarihan. Ang mga opisyal ng gobyerno ay nag-aabuso sa kanilang kapangyarihan para sa kanilang sariling pakinabang. Halimbawa, political dynasties. Ang mga political dynasties ay mga pamilya na naghahari sa politika sa loob ng maraming taon. Ang mga pamilyang ito ay madalas na nag-aabuso sa kanilang kapangyarihan para sa personal na pakinabang at nagpapahirap sa pag-angat ng mga bagong leader. Panglima, pag-extortion. Ang mga opisyal ng gobyerno ay nagpapatong ng mga suhol o pabor sa mga mamamayan kapalit ng mga serbisyo ng gobyerno. Halimbawa, protection money. Ang protection money ay nagpapabayad ng pera sa mga kriminal para maprotektahan ang kanilang negosyo o ari-arian. Pang-anim, pag-iwas sa buwis. Ang hindi pagbabayad ng buwis o pagbabayad ng mas mababang buwis kaysa nararapat. Halimbawa, tax evasion. Ang tax evasion ay ang iligal na pag-iwas sa pagbabayad ng buwis. Pangalawang halimbawa, tax avoidance. Ang tax avoidance ay ang legal na pag-iwas sa pagbabayad ng buwis gamit ang kanilang lakas. Pangpito, pag-iwas sa pagbabayad ng sahod. Ang hindi pagbabayad ng tamang sahod sa mga empleyado o pagbabayad ng mas mababang sahod kaysa nararapat. Halimbawa, underpayment of wage. Ang underpayment of wages ay ang pagbabayad ng mas mababang sahod kaysa dapat bayaran sa mga manggagawa. Pangwalo, pag-aangkat ng mga kontrabandong produkto. Ang pag-aangkat ng mga bagong mga produkto na ipinagbabawal ng batas tulad ng mga droga o armas.
Halimbawa, smuggling. Ang smuggling ay ang illegal na pag-angkat o pag-export ng mga produkto. Pangalawang halimbawa, counterfeiting. Ang counterfeiting ay ang paggawa ng mga peking produkto. Pangsyam, pag-aabuso sa mga programa ng gobyerno. Ang paggamit ng mga programa ng gobyerno para sa personal na pakinabang tulad ng pag-aangkin ng mga benepisyo na hindi nararapat. Ilan lang ito sa mga halimbawa na nagpapakita ng iba't ibang anyo ng korupsyon sa Pilipinas. Ang korupsyon ay isang malaking problema na nagdudulot ng malaking pinsala sa ekonomiya at lipunan. Kailangan ng mga mamamayan na maging aktibo sa paglaban sa korupsyon at sa pagsusulong ng good governance. Naway naintindihan ninyo ang aking paksa na aking tinalakay ngayon. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Kristen L. Isaga, ang tagapag-ulat ng kalagayan ng serbisyong pabahay at pangkalusugan. Pabahay, ito ay isang karapatang pantao sapagkat bawat isa sa atin ay may karapatang manirahan sa isang ligtas, walang diskriminasyon at panliligalig na tahanan. So alam natin lahat na ang bawat isa sa atin ay nangangailangan ng maayos na tirahan upang mabuhay ng matiwasay. So ngayon naman, ano ba itong tinatawag natin na serbisyong pabahay? So ito, napapansin natin ang serbisyong pabahay, ito yung mga programang iba't ibang korporasyon, tanggapan o ahensya ng pamahalaan ng ating gobyerno na isinusulong upang matulungan yung mga kapwa natin na walang maayos na tirahan or sapat na kakayahan sa buhay. Ang serbisyong pabahay, ang layunin nito ay matulungan yung mga kapwa nating mamamayang Pilipino na kung saan-saan sila natutulog, kung saan-saan na lang sila napapadpad dahil wala silang maayos na tirahan o wala silang maayos na tahanan na mapupuntahan. So ano nga ba ang mga posibleng dahilan ng patuloy na paglala ng suliraning pabahay sa Pilipinas? Una, ang pagtuloy ng pagdami ng populasyon sa Pilipinas. Sa patuloy ng pagbabago ng panahon, patuloy din ang pagdami ng mamamayang Pilipino at madalas natin napapanood yung mga documentaries, videos sa telebisyon or sa mga iba't ibang social media na marami tayong mga kapwang mamamayang Pilipino. Ang mga naninirahan kung saan-saan na lang. Yung iba sa ilalim ng tulay, yung iba sa gilid ng kalsada, at yung iba kung saan-saan na lang sila naglalatag ng mga karto. Pangalawa, hindi sapat o kakulangan sa pundo para sa mga serbisyong pabahay sa bansa. So napapansin natin, hindi masyado o hindi gaano nabibigyan ng atensyon ang ating pamahalaan yung mga ganitong klaseng proyekto kung saan maaring magbigay solusyon or malutas or matulungan ang ating kapwa Pilipino na walang sapat na kakayahan sa buhay or walang matirahan na bahay. Pangatlo, patuloy na pagdami ng mga mamamayan na walang bahay dahil sa bagyo, earthquake at iba pa. So ito rin yung mga dahilan kung bakit din patuloy ang paglaki ng suliraning pabahay dito sa ating bansa. Dahil sa bagyong earthquake at iba pang mga natural calamities, dahil sa bagyong earthquake, maraming mga bahay ang nasisira. Kaya naman, maraming mamamayang Pilipino ang nawawala ng bahay, nawawala ng mga ari-arian at patuloy na naghihirap. So yun ang tatlong posibleng dahilan ng patuloy na paglala ng suliraning pabahay sa Pilipinas. Mga maaaring solusyon upang malutas ang suliraning pabahay ng gobyerno. Unang-una, pagkontrol sa patuloy na pagdami ng populasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng tamang pagpaplano ng pamilya. Pangalawa, pagpapaunlad ng mga lalawigan para hindi masiksikan sa lungsod ang mga mamamayan. Pangatlo, pagbibigay ng sapat na pundo para sa serbisyong pabahay. Dumako naman tayo sa suliraning pangkalusugan. Isa sa pinakapangunahing pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino ang kalusugan. Sa panahon natin ngayon, patuloy ang pagkalat at pagdami ng mga mamamayang Pilipino ang apektado ng iba't ibang uri ng communicable diseases na mahirap gamutin o wala pang nadidiskubring mabisang gamot.
Pag sinabi nating communicable diseases, ito yung mga sakit na madaling kumalat na mahirap gamutin or wala pang nadidiscover na bisang gamot. Kaya naman, nahihirapan ang marami sa atin na maiugnay ang issue ng personal health na issue sa public health. Ano nga ba ang mga posibleng dahilan ng patuloy na paglaki ng suliraning pangkalusugan sa ating bansa? Una, ang kahirapan. So alam natin lahat na ang kahirapan ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy yung pagkalat ng nakakahawang sakit. Ang mga kapwa nating mamamayang Pilipino na walang sapat na kakayahang naipagamot o maagapan yung mga sakit nila na nakakahawa. Pangalawa, ang kakulangan sa kaalaman ng mamamayan. Halimbawa, sa mga estudyante kapag wala silang sapat na kaalaman tungkol sa COVID-19, kapag hindi nila alam na nakakahawa pala yung sakit na COVID-19, tapos nakikisalamuha sa mga kapwa nilang estudyante o guro, nagkakaroon ng mas mabilis ng pagkalat ng mga communicable diseases. Pangatlo, kakulangan sa pundo sa sektor pangkalusugan. So, dahil sa kakulangan sa mga equipment na maaaring gamitin sa pagdiskubre ng mga mabisang gamot or dahil sa kakulangan sa suporta sa ating mga eksperto na upang makadiskubre ng mga mabibisang gamot sa mga communicable diseases. Pang-apat, maduming paligid o kapaligiran. Ito yung main cause ng dengue kung bakit marami pa din mamamayang Pilipino or bakit pa rin maraming tao ang naapektuhan ng dengue dahil sa maduming paligid o kapaligiran. So yun ang apat na mga posibleng dahilan ng patuloy na paglaki ng suliraning pangkalusugan sa ating bansa. Mga maaaring solusyon upang malutas ang suliraning pangkalusugan ng ating bansa. Una, paglalaan ng mas malaking budget sa sektor pangkalusugan at sa mga mamamayan. Pangalawa, mas malalim na pananaliksik ukol sa mga nakakahawang sakit. At pangatlo, pantay na karapatan sa mabisa o modernong pagpapagamot. At panghuli, mabilis na pamamahagi ng impormasyon ukol sa iba't ibang uri ng sakit. Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang dalawang mahalagang aspeto sa lipunan, ang kalagayan ng transportasyon at edukasyon. Ang transportasyon ay isang pundasyon ng ating pang-araw-araw na buhay. Nagbibigay daan sa atin upang makapaglakbay mula sa isang lugar patungo sa iba pa at nag-uugnay sa mga komunidad. Samantala, ang edukasyon naman ay ang susi sa pag-unlad ng bawat individual at ng buong bansa. Sa pamamagitan ng edukasyon, nagkakaroon tayo ng kaalaman at kasanayan na kinakailangan upang harapin ang mga hamon ng makabagong panahon. Sa ating pag-uulat, sisiyatin natin ang mga kasalukuyang kalagayan ng transportasyon sa ating bansa, kabilang na ang mga hamon at mga hakbang na ginawa upang mapabuti ito. Gayon din, tatalakayin natin ang mga estado ng edukasyon, ang mga pagsubok na kinakaharap ng ating mga paaralan at mga mag-aaral, at ang mga inisyatiba upang mapataas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ang transportasyon sa Pilipinas ay naharap sa iba't ibang hamon, kabilang na lamang ang kakulangan sa infrastruktura. Marami ang lugar sa ating bansa ang kulang sa maayos na kalsada at tulay, lalo na sa mga probinsya at bulubunduking lugar. At ang pangalawa naman ay ang trapiko. Ang tropiko sa Manila ay kilala sa matinding trapiko na nagdudulot ng pagkaantala sa biyahe ng mga mamamayang Pilipino. At ang pangatlo naman ay ang pampublikong transportasyon. Ang sistema ng publikong transportasyon tulad ng jeep, bus at train ay madalas na puno at hindi sapat para sa dami ng mga pasahero. Gayunpaman, ang gobyerno ay gumawa ng solusyon upang matugunan ang mga problema. Ang halimbawa nito ay ang paggawa ng proyekto tulad lamang ng Build program. Ang programang ito ay naglalayong mapabuti
ang mga infrastruktura ng bansa, kabilang ang mga kalsada, tulay at ang mga sistema ng train. Layunin nitong bawasan ang tropiko at mapabilis ang biyahe ng mga tao at ang kalakal. At ang pangalawa naman ay ang paglawak ng sistema ng train, kasama sa mga plano ng pagpalawak ng LRT at MRT, pati na rin ang rehabilitasyon ng PNR upang mas maraming lugar ang maserbisyuhan. At ang pangatlo naman ay pagpapaunlad ng mga paliparan. Ang pagpapabuti ng pagpalawak ng mga paliparan sa bansa ay bahagi na rin ng mga inisyatiba upang mapabuti ang transportasyon. Layunin nitong gawing mas epesyente ang pagbiyahe ng mga pasahero at kalakal sa loob at labas ng bansa. Ngayon, nadako na naman tayo sa edukasyon. Ang edukasyon sa Pilipinas ay patuloy na pinapabuti, ngunit may mga hamon din na kinakaharap, katulad na lamang ng kakulangan sa pasilidad. Maraming paaralan ang kulang sa mga silid-aralan, upuan at iba pang kagamitan. At ang pangalawa naman ay kakulangan sa guro. May mga kakulangan sa mga kwalipikadong guro, lalo na sa mga pampublikong paaralan. At ang pangatlo naman ay ang pandemya. Ang COVID-19 ay nagdulot ng malaking hamon sa sistema ng edukasyon na nagresulta sa paglipat sa online at blended learning. Gayunpaman, ang ating gobyerno ay gumawa ng inisyatiba katulad na lamang ng K-12 program, pagdaragdag ng 2 taon sa basic education curriculum upang masiguro na ang mga mag-aaral ay handa sa kolehiyo at trabaho. At ang pangalawa naman ay ang online learning platform, paggamit ng mga platform tulad ng Google Classroom at Zoom upang maipagpatuloy ang mga pag-aaral kahit nasa bahay. Kahit kayong ginagamit natin, di ba? At ang pangatlo naman ay ang libreng edukasyon sa kolehiyo sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ang mga estudyante sa mga pampubliko, universidad at kolehiyo ay maaaring mag-aral ng walang bayad sa matrikula at iba pang bayarin. At sa aking pag-uulat, hindi lamang yun ang mga kasalukuyang kalagayan ng ating bansa at marami pang iba. Salamat sa pakikinig at ako nga pala si Raisa Joy D. Lakbayan. Magandang araw! Ako nga po pala si Binibining Shanilyn R. Tumilab, ang mag-uulat patungkol sa napapanahong isyong lokal at nasyonal ng climate change. Bago ang mga layunin ng paksang ito, una ay maipaliwanag ang sanhi at bunga ng climate change. Pangalawa, makapagmungkahi ng mga interbensyon sa suliranin ng climate change. At ang pangatlo ay mapalawak ang kaalaman ng mga tao tungkol sa climate change at ang mga hakbang na dapat gawin upang matugunan ito. At dahil nga tapos ko nang sabihin ang mga layunin ng paksang ito, ngayon naman ay ating ang tatalakayin kung ano ang climate change. Ano nga ba ang climate change? Ang climate change ay ang pangmatagalang pagbabago sa mga pattern ng panahon. Ito ay sanhi ng mga greenhouse gases na nagpapataas ng temperatura ng mundo. Nang dahil sa pagbabago ng ating klima, ito ay nadudulot ng mga sakuna kagaya ng heatwave, baha at tagtuyot na maaaring magdulot ng pagkakasakit o pagkamatay ng lahat ng mga living things na naninirahan sa mundo. Ang climate change ay ang pangmatagalang pagbabago sa mga pattern ng panahon na siyang nagdudulot ng madalas na sakuna dito sa ating mundo. Dahil nga sa pagbabago ng ating klima, marami ang aapektuhan. Hindi lang ang mga tao, kundi din ang mga pananim, mga hayop, at iba pang mga living things na naninirahan sa mundo. So, ang mga sanhi ng pagbabago ng ating klima ay ang greenhouse gases. So, nang dahil sa mga greenhouse gases na iyan, mataas ang temperatura ng mundo. Kaya nagkakaroon ng madalas na tagtuyot at pagbagyo. So ngayon naramdam natin ang init ng panahon kahit alas 10 pa lang ng umaga ay talagang masakit na sa balat ang init na mula sa araw.
at madalas pa ang pag-ulan. Ngunit so, may dalawang pinakamasamang epekto sa kapaligiran ang climate change. Ito ay ang El Nino at La Nina. Ano nga ba ang El Nino? Ano nga ba ang La Nina? Ang El Nino ay ang pag-iinit ng tubig sa karagatan na nagdudulot ng pagbabago ng panahon. Ito ay nagre-resulta ng tagtuyot, matinding tagtuyot at matinding pag-ulan. Dahil sa matinding tagtuyot na iyan, maraming mga pananim nga ang namamatay at maraming nagkakasakit. So yun, natalakayin ko yan mamaya. Sasabihin ko yan kung anong mga sakit na itutulot ang pagbabago ng klima. Ang La Nina naman ay ang kabaligtaran ng El Nino. Kung ang El Nino ay, ang epekto niya ay tagtuyot at matinding tagtuyot at matinding tag-ulan, kabaligtaran naman ito ng La Nina. So sa pagtaas ng temperatura ng mundo, dumadami ang mga sakit kagaya ng dengue, diarrhea, malnutrition at iba pa. Ayon sa pag-aaral, may dalawang sanhi ng climate change. Ito ay ang natural na pagbabago ng klima ng buong mundo nitong mga nagaang matagal na panahon. Ito ay ang sama-samang epekto ng enerhiya mula sa araw, sa pag-ikot ng mundo at sa init na nagmumula sa ilalim ng lupa na nagpapataas ng temperatura o init sa hangin na bumabalot sa mundo. So natural siya. Natural yung pagbabago ng klima. Ngunit mas lalong tumitindi yung pagbabago ng ating klima na humahantong na sa mga madalasang sakuna dahil sa mga gawain ng tao. Ito yung ikalawa. Mga gawain ng tao na nagbubunga ng pagdami o pagtaas ng carbon dioxide at iba pang mga greenhouse gases tulad ng methane, nitrous oxide, fluorinated gases. Ang carbon dioxide ay dulot ng pagsusunog ng fossil fuels. So, tulad ng langis, carbon, at natural gas. Para sa enerhiya, paggawa ng simento at deforestation. So, yung pagsusunog ng kagubatan, pagsusunog ng basura, ay ilan lang yan sa mga dahilan ng pagtaas ng carbon dioxide sa mundo na nagiging sanhi ng pagbabago ng klima. Ang methane naman ay nagmumula sa natural gas at langis, pag-aalaga ng hayop at pagtatapon ng basura sa kung saan-saan na lang. Sumunod ay ang nitrous oxide. Ito naman ay nagmumula sa paggamit ng mga pataba na may chemical, na hinahaluan ng chemical. At sunod ay ang fluorinated gases. Ang mga fluorinated gases ay nagmumula sa paggamit ng refrigerator, aircon. So yun yung mga ilang sanhi ng pagbabago ng ating klima. So ang greenhouse gases ay nagkukulong init sa mundo. So yun nga, yung pagpuputol ng mga puno at pagbubuga ng gasolina ay siya ding dahilan kung bakit mas lalong lumalala ang pagbabago ng ating klima. Kasi pag pinuputol yung mga puno, wala nang mag-aalis ng mga carbon dioxide na naiipon sa mundo. Pagbubuga ng gasolina, mas lalong tumitindi yung problema. Tapos yung mga nabubulok na mga bagay na organic na nagbubungad ng methane ay ilan sa mga dahilan ng climate change. So narito nga ang kadalasang epekto sa tao ng matinding init, tagtuyot at bagyo. Una ay ang kolera at iba pang sakit ng mga pagtataidala ng tubig o pagkain. Ito ay dulot ng ito? Dulot ng bagyo tagtuyot. Pangalawa ay ang ano ang pangalawa? Malaria. Ang malaria at dengue na dala ng insekto at lamok. So yun. Pangatlo, ang leptospirosis ng mga daga. Pang-apat, allergy dulot ng polusyon. Pang-lima, ang malnutrition at epektong panlipunan dulot ng pagkasira ng mga komunidad at pangkabuhayan. So, ito yung mga madalas na epekto na dulot ng init, tagtuyot at bagyo. So, malnutrition, bakit madalas na naapektuhan ng pagbabago ng klima ang panlipunan at pagkasira ng mga komunidad? Bakit? Siyempre, kapag bumabagyo, naapektuhan ang lipunan, naapektuhan ang isang komunidad, lalo na kapag matindi yung bagyo tumama sa kanila. Imbis na sana
yung pondo ng gobyerno na ibibigay sa mga taong liit lang ang kinikita sa pang-araw-araw para mapakain ng kanilang pamilya ay napupunta sa mga gastusin sanhi ng bagyo. Komunidad, halimbawa, naputo lang isang tulay o nasira ng dahil sa pagbagyo, syempre kinakailangan yung ayusin. Kasi saan dadaan ng mga tao kung hindi yun naayusin, di ba? So syempre yung pondo ng gobyerno, ilalaan doon para maayos yung tulay. So imbis na mapunta doon sa mga taong nangangailangan para may pambili ng pagkain, napupunta na lang doon sa ipapagawa ng tulay. Okay, malnutrition, syempre, na dahil sa pagtuyot, kinukulang na tayo sa supply ng mga gulay. Kasi nga, matindi yung tagtuyot. Wala nang nabubuhay na palanin na dahil sa hindi ng tagtuyot. Pag-init. Marami nang nangangayayat. Kasi ang kinakain na lang karne na lang. Wala nang mga nutrition. Kaya yun, kinakailangan ng malnutrition. Yun yung mga palanin na ay tutuyot na dahil sa tagtuyot. Bumabagyo pa, wala. Anong aanihin? Wala. Kaya anong gagawin? Siyempre, bilang isang tao may malasakit sa ating mundo, kung ikaw may malasakit ka, gawin mo na mga simpleng tips na ilalahad ko. Una, magtanim ng puno. So, imbis na mag-cellphone ka dyan sa bahay niyo, bakit hindi ka magtanim ng puno para makatulong sa pag-alis ng carbon dioxide? Ay hindi masyadong malala ang pagtulog at matinding pagbagyo. Hindi madalas. Pangalawa, magpalit ng bumbilyang compact fluorescent bulbs. Ito ang compact fluorescent bulbs. Bumili na kayo yan at yan ang gamitin nyo sa inyong mga tahanan sapagkat yan ay nakakatulong din sa pagbabawas ng epekto ng climate change. Pang-apat, bunutin ang plug ng mga appliances kung walang gumagamit. Ikaw, nagsiselfone ka na, tapos nanonood ka pa, hindi ka naman nanonood kasi sa cellphone ka lang nakatingin, tigilan mo na yan, bunutin mo yung plug dahil wala naman yung silbi kasi sa cellphone yung paningin. Nakakadagdag ka lang sa mga epekto ng pagbabago ng klima. So para makabawas-bawas, bunutin mo. Tapos, kung malamig na ang panahon, tapos nakatutok pa sa yung electric fan, patayin mo kasi malamig na. Huwag kang abusado. Ganun lang. Simpleng tips lang yan na alam kong magagawa nyo. Kung talagang may malasakit kayo sa mundo, may malasakit kayo sa bawat isa, gawin nyo ang mga simpleng tips na ito upang makatulong ay sa pagbabawas ng pagbabago ng klima o sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Pang-anim, panglima pa pala, magtipid sa paggamit ng tubig. Magtipid ka ngayon. Simulan mo nang magtipid sa paggamit ng tubig. Kapag naghugas ka, huwag mo nang masyadong nakasanday. Pwede mo lang naman hinaan yan. Huwag kang magmadali dahil ang buhay ay hindi karera. Tapos kapag naliligo ka, isang timba lang ng tubig, okay na yan, day. Ang importante, nakaligo ka. Ngayon, magtipid ka, pasalamat na lang tayo at meron tayong tubig na nakukuha, na malinis at safe gamitin. So, para naman mabawasan ang epekto ng climate change, gawin natin ang mga simple tips na ito para kawan. Gawin natin. Magtipid sa paggamit ng tubig. Pang-anim, maging praktika sa paggamit ng sasakyang maglakad kung kinakailangan. So kung yung pupuntahan mong lugar ay nasa kabilang baryo lang naman pala, maglakad ka dahil. Lakarin mo yan. Okay? Lakarin nyo yan, students. Lakarin nyo kasi para mabawas-bawasan yung pollution. Tapos saka ka lang magsakay pagpabalik. Siyempre nakakapagod yun dahil. Yeah. Yung mga gawin nyo. Pang-pito. Huwag magsunog ng anumang basura. Huwag kayong magsunog ng anumang basura. Please, gawin niyo po yan sa inyong mga tahanan. Okay, mga students, nakikinig ba kayo? Batid ninyo na mga simpleng tips na ito ay hindi mahirap gawin. Kaya gawin niyo. Yung basura na itatapon ninyo, sinusunog, imbis na itapon at sunugin niyo yun, ibaon niyo sa lupa para maging pataba. Pang-walo, mag-recycle. Iwasan gumamit ng plastic bag. So yung mga bote ng Coke, mga kung ano-ano pa na pwedeng i-recycle. Tapos iwasan ang paggamit ng plastic bag. May paper bag, yun na lang gamitin natin kasi nalalata yun. Mas okay pa yung gamitin kaysa sa plastic bag. Kasi kung hindi natin titigalan yung paggamit ng plastic bag, baka mag-plastic tayo guys.
located. So yun, naipaliwanag ba ni Binibini Channeline ang mga sanhi at bunga ng climate change? Naipaliwanag po natin. So ang sanhi ay ang mga greenhouse gases at natural gas. Ang mga greenhouse gases ay nagmumula sa mga aktibidad na ginagawa ng mga tao. Yung sanhi at bunga ng climate change, yung bunga naman ay yung matinding init, matinding tagtuyot, at matinding pagbagyo. So, naimungkahi ko ba? Naimungkahi ko ba mga intervention sa suliraning ng climate change? Naimungkahi po natin. Napalawak ko ba ang inyong kaalaman tungkol sa climate change at mga hakbang na dapat gawin upang matugunan ito? Napalawak po natin. So, nasabi ko yung mga sanhi at bunga ng climate change at yung epekto nito sa kalusugan ng tao, at sabi ko kanina kung ano mga simpleng tips na maaari yung gawin sa kanya-kanya nating tahanan para mabawasan ang epekto ng pagbabago ng o yun lamang po. At maraming salamat sa pakikinig. Sana ay mayroon kayong tutunan sa paksang ito. Muli, ako si Binibini Channeline Artumilap, ang nag-ulat sa napapanahing isyong lokal at nasyonal ng climate change. Maraming salamat. Paalam. Bye-bye. Muli, magandang araw sa lahat. Ako po si Binibining Donami M. Suwaso, ang susunod na tagapag-ulat. At sa araw na ito ay tatalakayin natin ang patungkol sa mga lumad at iba pang katutubong pangkat. Makinig ng mabuti! Ayon sa aking pananaliksik, ay merong 14 hanggang 17 milyong katutubong pangkat dito sa Pilipinas. Kabilang na dyan ang lumad. Sa Mindanao, ang tawag sa pinakamalaking populasyon ng katutubo ay lumad. Ang lumad, ito ay ang mga grupo ng non-Muslim Austronesian sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Ang lumad ay isang terminong Cebuano na nangangahulugang katutubo. Sila ang pinakamalaking populasyon ng katutubo dito sa Pilipinas na bumubuo ng 68% populasyon ng mga katutubo. Ang mga lumad ay naninirahan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, sa mga bundok, lambak, kapatagan at mga lokasyong baybayin. Alam niyo ba na mayroong 17 pangkat ang mga lumad? Ito ay ang Ita, Bagubo, Banwaon, Bilaan, Bukidnon, Dibabawon, Higawnon, Mamanwa, Mandaya, Manguwangan, Manubo, Mansaka, Tagakaulo, Tasaday, Tibuli, Tiduray, at Ubo. Ngayon ay kikilalanin natin ang iba't ibang katutubong pangkat ng lumad. Una ay ang Eta. Ang katutubong Eta o Eta Manubo ay matatagpuan sa Bukidnon, Compostela Valley at sa hilagang kanluran ng bahaging Davao del Norte sa distrito ng Paquibato. Karaniwang kinikilala bilang mga Eta sa Davao, makikita rin sila sa mga munisipyo ng Talaingod, Ascension at Kapalang na may tumatayang higit 30,000 na populasyon. Nauuri ang katutubong ito sa 3 grupo, ang Dugbatang, Talaingod at Tagaw-Anong. Ang Dugbatang ay subgroup ng Eta na kilala sa kanilang kasanayan sa pangingisda at pagtatanim. Ang Talaingod naman ay isa sa mga pangunahing subgroup ng mga Eta sa Davao del Norte. Kilala sila sa kanilang kasanayan sa pagsasaka. At ang panghuli ay Tagaw-Anong. Kilala naman sila sa kanilang mga ritual at tradisyon. Ayon sa antropologo na si Faye Coppercole, ang pangalang Eta ay tumutukoy sa mga taong nakatira sa matataas na lugar o sa tuktok ng bundok. Ang katutubong Eta ay nasasabing pinaghalong Malay at Negreto. Kahit na sila ay nahahati sa 3 grupo, ay madali nilang makilala ang kanilang mga sarili o ang isa't isa dahil sa parehong lingwahe ang kanilang ginagamit, ang wikang Eta. Pagkakaingin ang karaniwang hanapbuhay nila. Ngunit dahil sa deteriorasyon ng mga kalupaan at pagkaubos ng mapagkukunan ng pagkain, marami sa kanila ang lumipat sa pakikipagkalakalan sa paggawa ng basket o liyang.
higit mas nakilala pa ang katutubong pangkat na Eta. Ngayon ay dumako naman tayo sa katutubong pangkat na Bagubo. Ayon dito, ang Bagubo ay mula sa bago na nangangahulugang bagong, kamakailang, at ubo, uvo, na ang kahulugan ay paglago, lumago, upang ang termino ay tumutukoy sa isang kamakailang pormasyon ng mga tao sa baybayin ng Gulpo ng Davao. Kapag ang mga Hindus na tao mula sa timog nagdala ng Hindong kultura sa panahon ng Srivijaya at Mahapahit na pagtagos ng Mindanao. Ang mga migrante na ito halo sa katutubong populasyon na bumubuo ng isang bagong lipunan na nakalarawan sa pangalang Bagubo. Ang Bagubo ay binubuo ng ilang mga angkan, katulad ng Tagabawa, Klata o Goyengan at Ubo, na kumakatawan sa isa sa pinakamalaking grupo ng mga katutubo na matatagpuan sa sakop nito kasama ang Mount Apo, Apo Sandawa, Mount Apo, Apo Sandawa sa Bagubos. Sinasabing ang kanilang mga ninuno ang nagdala ng Hinduismo sa Mindanao, na siyang bumuo ng isang komunidad na tinatawag na Bagubo. Kilala ang mga Bagubo sa kanilang kasanayan sa pagbuo ng kagamitan na gawa sa metal o metal craft, lalo na sa mga sinaunang proseso sa pagtunaw ng mga tanso upang gawing masa. Sinasabing pinakamahusay na crafted ornate tradition sa larangan ng metal crafting. Maliban sa pagsasaka, kilala din sila bilang pinakamahusay manamit sa lahat ng pangkat etniko dahil sa kanilang makulay at metikulosong paggawa ng damit. Karaniwang sa kanilang gawa ay hango mismo sa kanilang disenyo. Nang lumaon ay naging kilala ang mga ito sa dalubhasa sa paghabi ng mga telang abaka at paggawa ng mga basket, kaya mas nakilala pa ang katutubong pangkat na Bagubo. Nauunawaan niyo ba ang aking mga pagtatalakay? Mabuti. Bilaan. Ang mga bilaan na binaybay bilang bilaan ay isa sa mga katutubo ng Southern Mindanao sa Pilipinas. Ang kanilang pangalan ay maaaring nagmula sa bla na nangangahulugang kalaban at ang suffix na an na nangangahulugang mga tao. Mas gugustuhin ng mga bilaan na tawagin silang bilaan kaysa bilaan dahil para sa kanila ang pagbigkas ng salitang ito na bilaan ay nangangahulugang kawalan ng paggalang at kabastusan. Kaya naman mas gusto ng mga grupong ito na tawagin silang bilaan sapagkat ito raw ay tumutukoy sa etnikong grupo na nangangahulugang kaibigan. Ayon kay Arsenas, may dalawang klasifikasyon ang pagkat grupong ito. Ito ay ang Tulagan o Highlanders o mga bilaang nakatira sa mga matatarik na bundok gaya ng Davao del Sur, South Cotabato at Sultan Kudarat. Samantalang, ang Tubaba o Lowlanders, ito ay ang mga nakatirang sa baba katulad ng Sarangani, General Santos City at sa ilang bahagi ng Davao del Sur sa lungsod ng Musi Abad Santos, Balot at Sarangani Island. Ang mga bilaan ay may sariling sistema ng paghahabi gamit ang hibla ng abaka. Bago maghabi ng mga typical na pattern, ang mga ritual ay idinaraos alinsunod sa mga kultura ng bilaan. Ngunit ang mga habi lamang ang nakakaalam ng mga ritual na ito at bago gumawa ng anumang pattern o disenyo ay hinahangad muna ang banal na patnubay. Sapagkat ito ay pinaniniwalaan na ang mga disenyo ay ibinigay sa nangangarap sa pamamagitan ng inilong o ang ibig sabihin ay mga diwata na itinuturing na mga tagapag-alaga ng kalikasan. Ang kanilang mga handicrafts
at tradisyonal na kasuotan ay dinadala sa halos lahat ng mga seremonya at itinuturing na hindi mabibili ng kahit anumang salapi na iniaalok bilang dot sa panahon ng mga kasalan at ginagamit bilang kabayaran para sa mga krimen na ginawa laban sa isang tao o angkan o para sa pag-aayos ng mga alitan sa pagitan ng mga naglalabang angkan ng mga bilaan. Ang kultura ng bilaan ay natatani. Ang tribo ay nagsasagawa ng mga katutubong ritual para sa halos lahat ng kanilang ginagawa dahil sa kanilang paniniwala sa supremacy ng dakilang lumikha ng na pinangalanan nila na Malu o Diwata na siyang pinanggulan ng lahat. Ang mga bilaan ay malakas na naniniwala sa pagkakaunay sa kapaligiran at dapat igalang ang kalooban na lumikha at hindi pinapayagan na hawakan o sirain ang anumang nilalang o bagay ng walang pahintulot niya. Ang malapit na ugnayan ng pamilya ay palaging kinikilala bilang isa sa mga pangunahing halaga ng mga pamilyang bilaan at malalim na nakapaloob sa kanilang kultura ang buhay ng mga bilaan na nagbabago sa paligid ng kanilang pamilya na karaniwang nakatira sa loob ng isang tambalan na binubuo ng higit sa isang asawa at mga anak na naninirahan. Magkasama sila upang maprotektahan ang kanilang mga ari-arian at upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa mga panghihimasok. Karamihan sa mga kasal sa bilaan ay limitado sa malapit na kamag-anak. Sa loob ng komunidad na ito ay pinahintulutan ang mga magpinsan na magpakasal sa isa't isa. Yun ang mga kultura at paniniwala ng mga katutubong pangkat na ito na bilaan. Ngayon ay dumako naman tayo sa katutubong pangkat na Bukidnon. Ngayon ay kikilalanin muna natin ang lugar ng Bukidnon. Kilala ang Bukidnon bilang Pineapple Capital of the World. 1 hanggang 3 buwan ng hilagang bahagi ng lugar ang nakaranas ng maikling tag-init at tag-ulan naman sa katimugang bahagi nito. Ang Bukidnon ay hindi nakakaranas ng malakas na bagyo dahil ang probinsya ay napapalibutan ng matataas na bundok na meron itong 24.04 degrees Celsius ang kadalasang temperatura at hindi bumababa sa 18.5 degrees Celsius. Ang kultura ng Bukidnon ay mahalaga at mayaman sa tradisyon at ritual. Sila ay kilala sa kanilang musika, sayaw, paghahabi at pananamit. Ang Kaamulan Festival ay isa sa mga pinakatanyag na pagdiriwang na nagpapakita ng kanilang kultura at kasaysayan. Sila ay may mataas na pagpapahalaga sa kalikasan, pananampalataya at kasaysayan ng kanilang tribo. Gayunpaman, isang agrikultural na lupain at lugar ang Bukidnon. Pangunahing iniluluwas ng mga produkto ay palay, mais, tubo, goma, niyog, kamuting kahoy at palm oil. Para sa kaalaman ng lahat, Cebuano ang pangunahing wikang ginagamit ng taga-Bukidnon. Ang ilang wika ay Bisaya, Higayon at Binukid. Ang Kaamulan, ito ay pistang etnikong kultural at ang katawagang Kaamulan ay mula sa wikang Binukid na Amol na nangangahulugang lipunang pagtitipon. Ito rin ay nangangahulugang ritual ng mga dato tulad ng seremonya sa kasal, piyesta ng pasasalamat gaya ng pag-aani, pangkakapayapaan at iba pa. Ginaganap ito sa siyudad ng Malaybalay at ipinagdiriwang ng 7 etnikong tribo. Ito ay ang mga Binukid, Higawnon, Talaindig, Manubo, Matigsalog, Tigwahanon at Umayamnon. Naunawaan niyo ba ang katutubong Bukidnon? Mabuti! Ngayon ay dumako naman tayo sa katutubong pangkat na Dibabawon. Ayon dito, ang salitang Dibabawon ay nagmula sa katutubong salitang Dibabaw na ang ibig sabihin sa tuktok, tip o nagtagumpay. Ang isang sinaunang pinuno ng Dibabawon, si Madabon,
ay sinipi nagsabi bago siya namatay. Lahat ng mga inapo pagkatapos niyang mamatay ay tatawaging di babawon sapagkat sila ay laging nasa ibabaw ng lugar na ito, anuman ang mangyari. Ang istrukturang panlipunan ng tribong di babawon ay binubuo ng mga sumusunod. Maniguon, ang pinuno ng tribo na pinipili ng mga matatandang nagpupulong upang ihalal ang pinuno ng maniguon o pangbuo. Ang mga bagani, ang mga mandirigma at tagapagtanggol ng tribo. Ang baylan, ang espiritual na pinuno ng tribo na nagsasagawa ng mga ritual sa panahon ng mga kapistahan upang pagalingin ang may sakit at nangangasiwa sa iba pang mga kaganapan na makabuluhan sa tribo tulad ng pasasalamat para sa isang mahusay na ani, paghingi ng masaganang pagkain at kasaganaan. Para sa kanilang kabuhayan, popular ang pangangaso sa mga dibabawon bilang bahagi ng kaugalian. Ang nahuli mula sa pangangaso ay nahahati sa iba't ibang bahagi upang ipamahagi sa bawat pamilya ng kapitbahay. Sa panahon ng pag-aani ng palay, ang ani ay nahahati sa dalawa. Ang lahat ng inaani mula umaga hanggang tanghali ay mapupunta sa harvestor at ang mga inaani sa hapon ay mapupunta sa may-ari ng bukid. Ang tribong di babawon ay may sariling natatanging mohel cuisine. Ang isang damit na di babawon ay tinatawag na puka. Gumagamit sila ng itim na tila na may pulang borda para sa pang-itaas na damit ng lalaki. Gumagamit din sila ng itim na tela na may kulay na pula at puti para sa kanilang pantalon. Ang mga babae ay gumagamit ng pulang tela na may omamenta at mga borda na asul na sinulid at patidyong para sa kanilang palda. Gayunpaman, tinatawag na talihan ang relihiyon ng tribong di babawon. Naniniwala sila sa mga espiritu tulad ng bantoy, ang sugo ng magbabaya o tagimix o Diyos. Gamu-gamu ay isang espiritu na naninirahan sa tubig habang si Tugamalik ay isang espiritu mula sa langit. Sinusunod nila ang kanilang mga paniniwala at tradisyon upang mapanatili ang mabuting mga taggamit ng siyang lumikha sa lahat ng bagay sa mundo. Ang di babawon ay mahilig maghanda ng pagkain at sumayaw sa musika sa pamamagitan ng drum bibo. Pinangalanan ng tribo ang kanilang pagsayaw ayon sa drum beat ng musika. Si Tio Bagueres o tribal warmers sa pangayad laban sa ibang mga grupo ng tribo ay karaniwang gumaganap ng sawar o sayaw. Yun ang nakapaloob na paniniwala at kultura sa katutubong di babawon. Dumako naman tayo sa Higaonon. Ayon dito, ang mga Higaonon ay isa sa mga hindi kilalang etno-linguistiko na grupo na naninirahan sa North Central Mindanao. Sinasakop nila ang bulubunduking rehiyon ng Misamis Oriental, Bukidnon, Talampas, ang mga hangganan ng bundok ng mga lalawigan ng Agusan at Lanao sa Silangang at Kanluran. Ayon sa pagkakasunod-sunod, inilalarawan sila bilang mga tao sa buhay ng bundok at mga tao sa ilang. Sa katunayan, ang kanilang pangalan ay hango sa higa o ang ibig sabihin upang manirahan o manirahan, at gowan na ang ibig sabihin ay bundok, at unon na ang ibig sabihin ay mga tao. Ang kultura ng tribong Higaonon ay pinakamainam na mailarawan bilang isa sa mga kapayapaan para sa paglutas ng mga panloob na tunggalian ng ibang mga grupong etniko. Nagsasagawa sila ng isang sinaunang ritual na tinatawag na tampudas o balagon o kasunduan ng sanga ng birding baging na nangangahulugang pagputol ng puno ng ubas at sa simbolong paraan pagputol ng mga alitan sa pagitan ng mga etnikong pangkat. Ang mga tampudas, ayon sa mga oral na tradisyon ng mga Higaonon, ay muling ginagawa tuwing may mga awayan sa pagitan ng mga grupo. Ang bunkatol, ha, bulawan daw ng ka,
Tasa Ha Lana o sa Ingles ay Treasured Unity of Love and Peace ay isang code ng pag-uugali na matapat nilang sinusunod ang isang sagradong bono na nagbubuklod sa kanilang komunidad. Ang mga Higaonon ay may sariling sistema ng pagsulat. Ang kanilang mga alamat at alamat ay nagsasalita tungkol sa isang dakilang ninuno na nangangalang Suwat na nag-iingat ng isang listahan ng mga taong nabubuhay at namamatay sa panahon ng malaking baha na nagaganap noong unang panahon. Sa pamamagitan nito, dito ay kanilang isinasaysay ang relihiyon, tradisyonal na batas, agrikultura at digmaan, kaugalian sa pangangaso sa pamamagitan ng isang piraso ng kahoy na may mga bingot at hiwa na kumakatawan. Ang pangunahing gawaing pang-ekonomiya ng tribong Higaonon ay slash burn and cultivation ng upland rice at corn. Ang siklo ng agrikultura ay nagsimula sa Marso at Abril kapag ang mga Higaonon ay nakatuon sa kanilang sarili sa paglilinis at pagtatanim. Naunawaan ba ninyo ang katutubong Higaonon? Mabuti. Yun lamang po at maraming salamat. Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Liza Golciano, ang magpapatuloy sa talalakayang ang iba pang mga katutubong pangkat. Ang ibig sabihin ng salitang mamanwa ay first forest dwellers, kung saan ang man ay nangangahulugang first at ang banwa naman ay forest. Mas kilala sila sa tawag na kungking, ngunit ito ay may hindi ka nais-nais nakahulugan sa mga mamanwa. Ito ay pinalitan ng iilan na kulot, kung saan makikita natin sa kanilang makukulot na buhok. Sila ay matatagpuan sa kabundukan ng Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Panawan Island at Southern Leyte. Ang kanilang pangunahing hanap buhay ay ang paggawa ng mga produkto mula sa ratan, pangongolekta ng pulot-pukyutan, pangangaso at pangingisda. Ang kanilang kasangkapan sa pagluluto ay kawayan, klipat, bao naman ang lalagyan nila ng sabaw, habang poison bow and arrows naman ang kanilang ginagamit sa pangangaso at pangingisda. Balsa naman ang kanilang ginagamit sa pagtawid sa ilog o sa lawan at sa may mga malalalim na tubig. Sinasamba ng mga mamanwa ang kanilang pinagkukunan ng pagkain. Naniniwala rin sila na ang kanilang manlilikha ay nakatira sa araw o ilog. May paniniwala rin silang di dapat magwalis kapag may patay sa tahanan at dapat magbasag ng plato kapag ililibing na ito upang matigil ang sunod-sunod na pagkamatay o wala na iba pang mamamatay. May ginagawang ritual o pagdiriwang ang mga mamanwa. Ang ilan sa mga ito ay ang pagdidiwatahan at bakayag. Ngayon, dumako naman tayo sa tribong Mandaya. Sila ay nagmula sa lugar ng Sangab sa Davao Oriental. Ang ibig sabihin ng Mandaya ay man, nangangahulugang tao, at daya naman, nangangahulugang itaas na bahagi ng ilog. Sila ay karaniwang naninirahan sa bulubunduking bahagi ng Northern Mindanao. Ang kanilang hanap buhay ay ang pagbebenta ng kanilang mga produkto sa bayan na hinahagot ng sadam o dump truck. Ang kanilang kasuotan ay gawa sa kanilang produktong abaka na sila mismo ang naghahabi na tinatawag nilang dagmay. May paniniwala o nakasanayan ang mga mamanwa na bago gumawa ng anumang gawain ay dapat manawag-tawag o manalangin muna sa Panginoon o tinatawag nilang magbabaya. Ngayon naman ay ang tribong Manguwangan. Sila ay nakatira sa kabundukan ng Davao de Oro at ilang bahagi ng Compostela Valley. Ang Manguwangan ay salitang mula sa guwang na ang ibig sabihin ay mga taong nagmula sa ilog o namumuhay malapit sa tubig. Ang mga Manguwangan ay may tradisyonal na paniniwala kung saan naniniwala sila sa mga espiritu ng kalikasan at kanilang mga ninuno. Ang kasuotan ng mga Manguwangan
ay tradisyonal at makulay. Nagawa sa mga materyales tulad ng abaka, karaniwang may borda o disenyo masalamin sa kanilang kultura. Ang pangunahing hanap buhay ng mga mangwangan ay ang pagsasaka, pangangaso, pangingisda, paghahabi at paglikha ng mga kagamitan mula sa kawayan at ratan. Ang mga mangwangan ay may ritual na kanduli na isang seremonya ng pasasalamat sa mga espiritu at mga ninuno para sa proteksyon at masaganang ani. Mayroon din silang tradisyonal na sayaw, awit at pag-aalay ng pagkain. Yun naman ay ang katutubong grupo ng mga manubo. Ang mga manubo ay isa sa pinakamatandaang katutubong pangkat sa Mindanao. Karamihan ay naninirahan sa Agusan, Bukidnon at ilang bahagi ng Cotabato, Davao, Misamis Oriental at Surigao del Sur. Ang ibig sabihin ng salitang manubo ay tao o mga tao. Ito ay galing sa salitang mansuba na hango sa dalawang salita. Naman, ibig sabihin ay tao at suba naman nangangahulugang ilog. Sa madaling salita, mga taong ilog. Ang kanilang pangunahing hanap buhay ay ang pagtatanim ng palay at mais. Ang mga manubo ay may 4 na uri. Una, bagani ang kanilang mandirigma. Pangalawa, baylan ang mga pari at ang mga manggagamot. Pangatlo, manggagawa ang kanilang mga magsasaka. Pang-apat ay ang alipin, ang kanilang bihag, unang parusahang kalahi. Naniniwala sila na dapat ang mga buntis ay nasa loob lamang ng bahay pag pula ang kulay ng langit matapos lumubog ang araw, sapagkat ang mga busaw o mga aswang ay nasa paligid lamang at nag-aantay ng kanilang mabibiktima. Ang kanilang kasuotan ay binordahan na gawa sa abaka. Kulayan ito gamit ang mga pangkulay na makikita natin sa kalikasan. Ngayon naman, dumako tayo sa katutubong pangkat ng mga mansaka. Ang mga mansaka ay nakatira sa Compostela Valley at Davao del Norte. Ang pangalan nila ay mula sa man, ang ibig sabihin ay una, at ang saka naman ay ibig sabihin umakyat o paakyat na naglalarawan sa kanilang pag-akyat sa kabundukan. Naniniwala ang mga mansaka sa mga espiritu ng kalikasan at mga ritual na mahalaga sa kanilang pamumuhay. Ang kanilang damit ay may masalimuot na disenyo at palamuti na gawa sa mga beads at karaniwang kulay ng kanilang mga kasuotan ay pula, itim at puti. Ang kanilang pangunahing hanap buhay ay ang pagsasaka ng palay, mais at abaka. Kilala rin sila sa paggawa ng mga handicraft gaya ng paghahabi at beadwork. Umako naman tayo sa pangkat ng katutubong tibuli. Ang mga tibuli o kilala bilang tibuli o tagabili ay mga taong kabilang sa etno-linguistikong katutubo sa Pilipinas. Sila ay kilalang naninirahan sa timog kanlurang bahagi ng Mindanao sa probinsya ng Timog Cotabato. Ang kanilang kasuotan ay makukulay, hindi tulad ng ibang tribong Muslim na sinusuot lamang ang makukulay na kasuotan tuwing may espesyal na araw o okasyon. May Diyos na sinasamba ang mga tibuli, ang kanilang tagapaglikha na si Diwata at si Fonkoyo ang espiritu ng kagubatan. So ang ibang tribo ay may kinikilalang Diyos, ang mga tibuli rin ay mayroon at ito ay si Diwata. Ang iba ay tinatawag nila na si Magbabaya, ang tibuli naman ay ang si Diwata. Umako naman tayo sa katutubong Tiduray. Ang mga Tiduray ay matatagpuan sa kabundukan ng Maguindanao at Sultan Kudarat. May paniniwala na nakatuon sa mga espiritu ng kalikasan at mga ritual para sa kapayapaan at kagalingan. May tradisyonal na kasuotan ang mga Tiduray na may mga disenyo at palamuting sumasalamin sa kanilang kultura. Ang kanilang pangunahing pamumuhay ay ang pagsasaka, pagtatanim ng palay, mais at mga root crops. Sila rin ay nangangaso, nangingisda at naghahabi.
Ang mga tiduray ay may ritual na tinatawag na kimaw, isang seremonyang hihiling ng basbas mula sa kanilang espiritu upang magtagumpay sa kanilang mga gawain. Yun naman, dumako tayo sa pangkat ng katutubong tasaday. Ang mga tasaday ay natuklasan noong June 1971 ng isang anthropologist na si Manuel Elizalde Jr. Sila ay maliit na pangkat na makikita sa Mindanao. Tinanggap ng mga tasaday si Emmanuel Elizalde Jr. at itinuring na isang bayani, Diyos at tagapagligtas. Tinawag rin nila itong Mumudakil Diwata Tasadayor, na ibig sabihin ay tagadala ng magandang buhay. Rin ay naninirahan sa kuweba. May tradisyonal silang paniniwala na nakasentro sa mga espiritu ng kalikasan. Ang kanilang kasuotan ay gawa mula sa dahon at balat ng kahoy na nagpapakita ng kanilang payak na pamumuhay. Ang mga tasaday ay may simpleng ritual na nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa kalikasan at espiritu ng kalikasan para sa kanilang proteksyon sa pamumuhay at pangangaso. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin ko ang isa sa mga pinakamatinding isyong kinakaharap ng ating bansa. Ito ay ang kahirapan at malnutrisyon sa lokal at nasyonal na antas. Sa ating aralin ngayon, tatalakayin natin ang kahirapan at malnutrisyon. Simulan natin sa isang makapangyarihang pahayag. Nagutom ako at bumuo kayo ng komite upang imbestigahan ang aking pagkagutom. Pinapakita sa pahayag na ito ang madalas na naging tugon ng mga ahensya, ang proseso sa halip na agarang aksyon para sa mga nangangailangan. Ano nga ba ang kahirapan? Ang kahirapan ay tumutukoy sa kalagayan ng kakulangan ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, edukasyon at tirahan. Ang kahirapan ay may direktang epekto sa kalusugan. Ito ay ang nutrisyon, which is sa kabuuang kalidad ng kalagayan ng tao. Marami mga bata at pamilya na nagdurusa mula sa kakulangan ng nutrisyon at maayos na pamumuhay ng isang pamilya. Alamin natin kung ano nga ba ang kaugnayan ng kahirapan at malnutrisyon. Ang kahirapan at malnutrisyon ay magkakambal na suliranin. Kung saan may kahirapan, madalas rin may malnutrisyon. Ipinapakita nito ang pangangailangan ng bawat isa sa atin na maging malikhain tayo sa pagtulong upang masolusyonan ang mga ito. Sa pamamagitan ng ating pagtulong o magagawa, masusolusyon natin ang ganitong isyu. Ano nga ba ang malnutrisyon? Ang malnutrisyon ay isang kalagayan ng mga tao na kung saan kulang sa bitamina, mineral at sustansya sa pangangatawan. May dalawang uri ng malnutrisyon, ang kulang sa timbang at ang sobra sa timbang. Hindi lamang kulang sa timbang ang kabilang sa malnutrisyon, kung hindi pati na rin sobra sa timbang. Ayon sa FNRI or Food and Nutrition Research Institute, 8 sa bawat 100 bata na may edad na 5 hanggang 10 ang may sobra sa timbang. Ano-ano nga ba ang mga sanhi ng malnutrisyon? Una, ay ang kakulangan sa pagkain na may sapat na sustansya tulad ng proteina, bitamina at mineral. Pangalawa naman, ay ang mga madalas na impeksyon ay nagpapahina sa katawan at nagpapababa ng resistensya na kailangan para maiwasan ang malnutrisyon. May mga sakit gaya ng pagtatai, tigdas, malaria at sakit sa palahingahan na nagiging sanhi na mabilis na pagkawala ng sustansya sa katawan. So ang mga taong madalas na nagkakaroon ng ganitong mga sakit ay nawawalan ng kanang kumain at nagkakaroon rin ng malnutrisyon. So ito ang mga sanhi ng malnutrisyon gaya ng pagtatai, tigdas, malaria at iba pang mga sakit na dulot ng malnutrisyon. Ang bawat bahagi ng katawan gaya ng puso, bato, sikmura, baga at utak ay naaapektuhan. So ipinapakita ng mga pag-aaral na kung saan ang mabagal na paglaki ay nauugnay sa mahina ring pag-unlad ng isip at pisikal na kakayahan ng isang bata. So nakikita natin na napakalawak ang epekto
ng malnutrisyon, lalong-lalo na sa pangangatawan ng isang bata. Maaari ring maaapektuhan ng malnutrisyon ang mga batang nakakaranas nito hanggang sa kanilang pagtanda. Mas mataas ang posibilidad ng pagkakaroon ng chronic diseases gaya ng sakit sa puso at diabetes. Sabi nga ng UNICEF, ang kawalan ng nutrisyon sa kabataan ay isang pagsasayang ng kanilang potensyal. Ang UNICEF o United Nations International Children's Emergency Fund, ito ay isang ahensya na kung saan ang United Nations ay tumutulong sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga bansang may mataas na antas ng kahirapan. Nakatuon din dito ang pagpapabuti ng nutrisyon, kalusugan at edukasyon ng mga bata, pati na rin ang kanilang proteksyon laban sa nutrisyon. Ang maaaring posibleng solusyon sa malnutrisyon ay ang mga programang pangkomunidad at tulong ng gobyerno gaya ng PORFIS at feeding program na rin sa paaralan. Itong mga programang ito ay napakahalaga. So ang pagtutulungan sa lokal na komunidad at pagbibigay edukasyon sa nutrisyon ay mga hakbang upang labanan ang mga problema o mga isyong ito, lalong-lalo na sa lokal at nasyonal na antas. Sa kabuuan, ang kahirapan at malnutrisyon ay mga suliraning magkakabit at nangangailangan ng pagtutulungan upang ito'y masolusyonan. Naway magbigay inspirasyon ito sa bawat isa sa atin sa nakumilos, magbigay ng kontribusyon at gawing aksyon ang ating mga layunin para sa ikabubuti ng ating komunidad. So yun lamang po ang aking talakayan patungkol sa isyong kahirapan at malnutrisyon sa lokal at nasyonal na antas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.